May mga tao, ang buhay ay naging patunay na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nagsisimula at nagtatapos sa loob ng silid-aralan. Minsan, ito ay nagpapakita sa araw-araw nating buhay, sa bawat karanasan, sa bawat hamon, at sa bawat ugnayan natin sa kalikasan. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paglilingkod bilang isang guro, hindi lamang kaalaman ng kanyang ibinahagi, itinuro rin niya ang kalagahan ng paggalang sa kapaligiran at ang simpleng katotohanan ang bawat puno, halaman at nilalang ay may aral na may ibibigay. Sa katahimikan ng kalikasan, may mga aral na hindi kailangan ipahayag. Ang pag-agos ng ilog, pagyabong ng mga puno, at pag-usbong ng bawat halaman ay paalala na ang tunay na paghubog ay hindi minamadali. Tulad ng kalikasan, ang kabataan ay lumalago sa tamang panahon, tamang paggabay, at tamang pag-aruga. May mga gurong ang iniwang marka ay hindi lamang nasusukat sa mga araling kanilang itinuro, kundi sa mga buhay na kanilang nabago. Bago niya pinili ang propesyon ng pagtuturo, minsan muna niyang tinahak ang kalsada bilang isang driver. Hanggang sa dumating ang panahong nagpasya siyang ialay ang kanyang buhay sa paghubog ng kabataan. Ang pala doon education. Oo po. Si Boss din pa ako nakikilala pa lang doon, di ba? Mga teacher. Teacher. Ano sabi ko? Gusto ko nang mag-aral kahit na hindi nyo ako gastusan. Ako na lang ang gagastos sa sarili ko. May jeep kami nung araw Ayun po, yung ano. sabi ko, ibigay mo sa akin tatlo yung jeep. Lahat ng kikitahin ko rin akin. Habang kami naghahatid ng eskwela. Kung may eskwela ako dito, sinadala ko ng San Miguel High School. Deka ko, yung kikitahin ko doon, ipang-aaral ko. Opo. Pupunta ako sa Baliwag. Dire-diretso na po eh. Oo. Wala pa pong traffic doon, no? Wala. Wala pa po. Ang Baliwag transit ng 25 centavos lang ang bayad eh. Opo, kayo po, asa Ay. 300 na po ata. Ngayon, sige ka ako, mag-aaral na ako. Kaya lang ito may papayo ko sa inyo, kung ano yung sinimulan ninyo, Doon na po process. tapusin ninyo. Kasi yun ang ginawa ko sa sarili ko. Pagka sinimulan ko, hindi ko napapalitan pa yun. Para ba yung magmamahal ka? Pag sinabi, ikaw ang mahal ko, ikaw na. Huwag mo papalitan. Hanggang sa pumuti na po buhay Oo. po. Kaya lang, piliin mo talaga kung sino yung mamahalin mo. Ang napili ko nga ay maging teacher. Minahal ko na yung maging teacher. Kahit na, sa hinaga ng sarili ko na maging teacher. Hindi niyo po in-expect. Hindi niyo po in-expect. Oo. Pero, basta sinimulan ko, i-focus mo na yun. Pero, gawin natin goal. Yung magkakapera tayo. Tsaka, sa totoo lang, ang teacher noon, Konti lang po yun. hindi kaya yaman. Opo. Ang unang sweldo ko, 212. One month? Isang buwan, 212 pesos. Ganun ang sweldo ng araw. Pero malaki na po yun sa panahon. Nung panahon niya kasi 25 centavos nga lang gasolina. Oo, sa mga. Yung mga coke na malaki nun, 25 centavos. Sana else. Yung gasolina mo, mga nasa 12 yun. 10 pesos. Ganun, napakamura lang. Nagtaksi, nagtuloy yung matangkan mo. Nung ako nag-practice teaching, sa Kamyas ako nag-practice teaching Sabi ng mga eskwela ko, ay, bakit nagtuturo ito? Driver ito. Nakikita mo sila Hindi po yung alam. ba't nag-teaching? Si Ginoong Victorio Santos o mas kilalang Boy Santos, isang retiradong guro ay kilala ng marami hindi lamang bilang isang mahusay na tagapagturo, kundi bilang isang tao laging handang tumulong sa mga mag-aaral na kapos sa gamit sa paaralan. Yun lang natin. Sa kabila ng pagsubok ng kanyang hinaharap,
kabilang ang pagpanaw ng kanyang anak na si Joyce Santos noong 2015. Nanatili siyang matatag at tapat sa kanyang paninindigan. Mula sa mga kwentong ibinahagi ng kanyang mga naging estudyante, nagtungo kami sa tahanan ni Ginoong Victoria Santos upang mas makilala ang taong nasa likod ng pagiging isang guro. Sa aming pagbisita, ibinahagi ni Sir Santos ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging driver hanggang sa pagtubad sa pangarap na maging guro. Kasabay nito ang mga karanasan at aral na humubog sa kanyang buhay. Ito. Nasa US ito. Sa California. Asawa niya ito. Ito naman ay computer science. CS. sila magaling sa computer. Kaya lang ito yung namatay. Sa bawat sagot niya sa aming panayam, mas naging malinaw na ang pagtuturo para sa kanya ay hindi lamang isang propesyon, kundi isang misyong buong puso niyang ginampanan. Ako po si John Marvic Santiago mula po sa St. Paul University at San Miguel. So, Welcome kayo. so ang una ko pong tanong is, sino po ba si Sir Santos? Maaari niyo po bang maipakilala kanyang sarili? Ang talagang pangalan ko ay Victorio Bengson Santos. Kung tawagin ako ng karamihan, Sir Santos. Ang mga kababarin ko naman, Boy. Matandang boy. Gaano po kayo katagal na nakapag po sa San Miguel? Simula nang ipanganak ako, dito na ako titira. Dito na mismo sa lugar nito. Ilan taon po? April 30, 1947. So, kayo po ay 79 years old na ako sa ngayon. Ano po yung pinakamahalagang aral na inyo pong natutunan simula nung naranasan niyo po paano pamumuhay dito sa San Miguel? Kasi alam mo, ang experience kasi, aral din yan eh. Sa tanda ko nito, marami nang dumaang mga experience sa buhay ko. Marami na rin akong naging aral na natutuhan. Sabihin natin na pakikisama sa kapwa para sabihin, hindi maiilang ang kapwa mo, maging mayaman siya, maging mahirap, pantay-pantay ang pakikitungo mo. Ano po yung sa kasalukuyan po? Ano po ang yung kalibangan ginagawa niyo po or hanap buhay po sa kanya? Ay gaya nung nasabi ko, nung ang unang pinagkukunan ko ng pamumuhay dito ay yung pagiging teacher ko. Nagturo ako ng 30 taon. 30 taon po. Pero, ang kita ng teacher, hindi po pwede mong asahan na ikaw ay magkakapera lang dahil sa pagiging teacher. Gagawa ka ng ibang pamamaraan para magkaroon ka ng karagdagan sa pamumuhay. Habang ako'y nagtuturo, nagtayo ako ng, itong sa lugar na ito. Ito eh, kono ito eh. Oo, yung nagigiling. Sana po. Sa palay. Palay, oo. Habang nagtuturo ako, meron akong tao dito na umaandar itong rice mill ko. Ano? Tapos, meron pa rin akong sinasakang palayan. Sa ngayon ay meron akong 7 hektarya. Uy, dami po. Palayan. Oo. After 30 years, 51 ako nun. Huminto na ako ng pagtuturo. Huminto na ako. Sabi ko kasi, sa 30 taon kong pag-servisyo sa mga bata, baka pasado na ako sa langit nun. Hindi ba? Gano'n karaming bata yung tinuruan ko. Sila naman parang mga anak ko na rin yun. Kahit kung saan kami magkita ngayon, para nila akong tatay. May mga reunion. Nakakatuwa. Yun na ang magiging premyo mo sa pagiging teacher. Hindi para magkapera. Pero ewan ko sa ngayon, baka mataas na sweldo nila. So, tayo na po yung ulit tanong ko para po sa akin. So, thank you po. Okay.
Sige. Magandang araw po. So my name, ako po si Inayon Pisa Clara at ngayon, first question po is, maaari niyo po bang ikwento kung paano nakakapekto ang lupa, katubigan o kultura sa inyong kabuhayan noon at ngayon? Unahin natin yung lupa. No? Meron akong 7 hektarya na ginagamit sa pagsasaka. At ang bansa natin ay talaga ng mga agricultural country ito. No? Kung ikukumpara mo sa mga bansang napuntahan ko na, talagang masasabi nating mayaman ang ating bansa dahil sa lupa. Kasi pag napunta ka doon, nakita mo, puro rocks. Desert. Ganyan. Meron nga lugar doon sa may Las Vegas. Yung binuksan nila yung ilog, gumawa ng dam. Pagkatapos nagpadaloy sila ng tubig para lang makagawa sila ng pataniman. Ngayon, kung sila kumukuha. Samantalang tayo, sagana tayo sa tubig. Kaya lang ngayon medyo drought, Sa katubigan po natin. Siguro kailangan natin ng mga dam. Sa Source ng irrigation. El Nino, walang tubig, di ba? Meron tayong mga dam na makakapag-store ng tubig. Malaki ang pagkakaiba. Nababago na. Siguro, meron din sinasabi dito yung climate change. Nabago na yung pinaka-cycle. Bago na yung cycle ng panahon. Minsan dapat Hunyo pa lang tag-ulan na. kultura, ano po yung notice nyo na Sa kultura. sa noon at ngayon? Ang kultura kasi, ito ang mga kaganapan, matagal ng panahon na dinadala-dala natin hanggang sa ngayon. Di ba? Saan ang gagaling yung mga kultura? Merong makabago, merong nung unang panahon pa. Kailan yon? Nung unang panahon panahon ng Kastila. Tagal doon. No? Pero kasi tinuturo namin nung araw yun. Nung panahon na sinakop tayo ng mga Kastila, almost 300 years. Yung mga lumang-lumang bahay na kung saan ginawa yun, pero binili nila, dinala nila sa isang lugar. Makikita mo rin yung kultura ng panahon ng Kastila. Tapos, Ngayon po. yun ang kulturang dinala sa atin ng mga Kastila, di ba? Tsaka yung religion, kasama na yun. Tapos dumating yung Hapon. Meron din sila dinala rito. Kaya, pati yung mga mukha natin, di ba? Naiba na. Ang talagang original na Pilipino ay yung mga Ita. Dahil sila ang unang Pilipinos. Yung Malay kung tawagin sila Indonesian. At saka yung mga Negrito. Yun. Pero bago pa man sila dumating, meron na rin mga kultura dito na ating sarili. Di ba? Kasi yung huli, dumating ang Amerikano. Kaya marami nga ngayon English ng English eh. Di ba? Pumunta ka sa Baguio tindera ng saging. Hindi na naintindi ng Tagalog eh. English mo, mapapahiya ka, ang galing ng English. Kasi, di ba yung Camp John Hayaan doon, nagbase ang Amerikano doon. Marami silang naiwan. Tsaka, gumanda yung, maraming gumanda doon. Sa Olongapo, sa Pampanga, di ba? Nagbase doon ng mga Amerikano eh. So, sa tingin niyo po ba yung kultura natin noon, same pa rin po ngayon? Maraming ipinipreserve sana. Sana ma-preserve natin. Makita natin yung pinagmula natin kung paano ba. Di ba? Pero sa ngayon kasi marami nang nababago. Marami nang nabago. Yung pagiging magalang. Nakikita ko sa mga bata ngayon eh. Medyo mas maganda nung araw. Kami nung araw yung nag-aaral kami, bago ka, pag nakita mo yung teacher, yumuyo ko pa kami gano'n eh. Good morning, sir.
Yan ang araw. Ngayon, medyo mura na po. Ngayon almost 28 years na akong nakahinto. Pero yung ibang kasama akong teacher nagtuturo pa rin. Sabi nila, ay iba na ugali ng mga bata ngayon. Paano po naapektuhan ang ating kapaligiran ang mga pagkain karaniwang kinakain o tinatanim sa ating komunidad? Yung day old. Lalagyan na namin ng antibiotic yun. Tuloy-tuloy yan. Almost every day, yung iniinom nila may gamot. Yung pagkain nila may gamot. Hanggang 20 days or more, tuloy-tuloy yung gamot nun. Kaya yung piti na ganyan, 25 days, ang laki-laki. Tapos 28 to 32 days, kakainin na. Paano nangyari yun? So, kaya siguro ngayon yung mga tao bigla na nagsilaki. Kaya lang, maraming gamot ang dumaan sa katawan ng manok, yung kinakain natin ganun din. So, last ko na question para sa akin. Meron po ba kayong mga tradisyon, pista o kaugalian sa inyong lugar na may kaugnayan sa kalikasan? Kalikasan. Maaari niyo po ba itong ikwento? Sige. Nung mga bata pa kami, isa sa kaugalian namin noong araw, pagka hindi umuulan, ewan ko kung naikukwento ng mga magulang ninyo, nagkakaroon kami ng prosesyon na hinihingi ng ulan. Pagka gabi, may mga dala kaming mga ilaw. Torch. May Pumapasok kami sa mga bukirin. Nagdadasal na ang layo nun ay magmungi kami ng ulan. Nasanib magsama ang ulan. Isa yan sa tradisyon, kaugalian. Pero ngayon wala na. Hindi na po. Wala na. Sa mga pista po, Sa piyesta. Meron pa rin. Meron pa. Meron pa rin kwento sa piyesta. Okay. Nung araw pagkaka-piyesta, may mga sinakulo. Hindi nyo na naabutan yun. Yung bang mga paghihirap ni Jesus po. So yung pangunahing, pangunahing tradisyon o kaugalian, yung pag-ikot sa mga kabukiran, tapos nagdadasal po kayo minsan. Yan. Ano po yung message niyo o payo ninyo sa kabataan tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan at sa kasaysayan ng ating komunidad? Yung mahal natin yung kalikasan. Kasi, iyan ang walang gastos di ba? Mabibigay ang ating pangangailangan nang hindi mo na kailangan gastos. Hindi mo kailangan bumili ng kung ano, mga gulay. Magtanim ka sa paligid. Napakayaman ng lupa natin. Kaya bang gawin ng kabataan? Iyon ang tanong. Subukan na Ay, po. umpisahan ninyo. At kasama ninyo ako papanak. Paano po, how about po sa kasaysayan natin or kultura po natin? Ano po Dapat huwag nating kalilimutan. Kung sakasakali man na modern na ang panahon ngayon, di ba? Modern na ang panahon. Mabuhay tayo sa modernong panahon, pero huwag nating kalilimutan yung nung nakaraan na naging aral sa atin para tayo makarating dito. Ang lahat ng karanasan ay aral. No? Kung namaliman sila ng araw, yun ang naging aral ng sumunod na henerasyon para matutunan nila sa ngayon na mapaunlad yung sarili. Ang lahat ng karanasan ay nagiging aral. At ang bawat aral ay naging ilaw ng ating paglalakbay at dangal. Sa bawat punong matatag na nakatayo sa bawat hangin patuloy na umiihip, ipinapaalala sa atin ng kalikasan na ang tunay na paghubog ay nangangahailangan ng panahon, tiyaga, malasakit at syempre ang pag-aalaga. Tulad ng isang punong unti-unting lumalago at kabataan na hinuhubog ng mga karanasan, pagpapahalaga at mga aral na natututuhan sa kapaligiran na ating ginagalawan. Naway maging inspirasyon ito sa mga kabataan upang patuloy nating pangalagaan ang kalikasan sapagkat
Habang ito ay ating inaalagaan, tayo rin ay patuloy nitong hinuhubog sa pagkalipas ng mga taon. Ang kinabukasan ng kalikasan ay nakasalalay sa kabataan at ang kinabukasan ng kabataan ay nakaugat sa kalikasan.